sa atin pong gabi-gabi pong pananalangin. Muli po, samahan niyo po kami sa lahat po ng aming mga kaibigan, kapatiran, sa aking mga kamag-anak. Sa FB po, through FB, mapapanood niyo po ako. Ang lahat po ay iniimbitahan namin na samahan kami sa pananalangin, sa gabi-gabi naming devotion, para po ito sa ating komunidad, sa ating bansa o sa buong mundo, kung paano tayo lumapit sa ating Diyos. Bago po tayo dumako sa ating gawain, pangungunahan po tayo ng opening prayer ng pambugad na panalangin ni Sister Tess. Manalangin po tayo. Ikaw po natin ang ating mga ulo. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord God. Ama namin makapangyarihan sa lahat. Pinupurit ka po namin, itinataas ka po namin. Ikaw po ang aming Diyos na ang aming Diyos na nagbibigay ng lahat ng aming pangangailangan. Sa tuwing kami po ay magkakasakit, ikaw po ang Diyos ng aming manggagamot. Ikaw po ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan sa tuwing kami ay manghihina. Salamat po, Ama. Ama, patawarin niyo po kami sa aming mga nagagawang kamalian na hindi karapat-dapat sa iyo. Sa aming isip, sa aming salita, at higit sa lahat sa aming mga nagagawa, sa aming kapwa. Patawad po. Ama, kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga biyaya na nagmumula sa iyo. Salamat po sa mga taong ginagamit niyo upang matugunan ang aming mga pangangailangan sa araw-araw. Thank you, Lord. Tunay nga po na ikaw lang ang papupurihan at pasasalamatan. Ikaw po ang pinakadakila namin. Ikaw po ang Panginoon na aming itinataas at pinakadakila sa lahat. Ang lahat ng ito, Ama, ay dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po, dadako po tayo sa makalangit pong awitin. Samahan niyo po kami. Tayo po ay sama-samang umawit para po maparangalan, madakila ang ating Diyos. Bukas ang palad niya sa'yo,
pang pagkakataon. Huwag mag-aalinlangan, ang puso mo ay iyong buksan ngayon. Bukas ang kalan niya sa'yo, ilapit mo lamang ang buhay mo. Ikaw ay kanyang minamahal, hinihintay na may kapal, nabuksan mo ang puso mo. Ikaw ay hinubog na may kapal ng kanyang dugong banal, dahil ika'y kanya mahal. Ikaw ay kanyang minamahal, hinihintay na may kapal, nabuksan mo ang puso mo. Ikaw ay hinubog ng may kapal ng kanyang dugong banal, dahil ika'y kanya mahal, ng kanyang dugong banal, dahil ika'y kanya mahal, ng kanyang dugong banal, dahil ika'y kanya mahal. Dalawa yan. Pakinggan po natin, napakasarap pong awitin na tunay nga po na ang kinakatok ang puso natin. Buksan natin ang ating mga puso. Tayo po ay lumalayang makalapit sa pakinggan po natin. Bakit na namang lumubog ang araw, dilim ng gabi, darating na naman. Sa paghintay mo, isip mo'y naglalakbay, nakatanaw sa kawalan.
masarap pong pakinggan ng isa pong ang mga awitin po na napakinggan po natin ngayong gabi. Malinaw po na sinasabi po doon sa kanta na kung wala pa sa ating buhay ang Panginoong Hesus, ang ating Diyos, marapat po na lumapit tayo, hanapin natin siya. Ang ibabahagi ko po ngayong gabi na salita ng Diyos po ay nagmumula po sa aklat ni Juan na ang pamagat nito ang salita ng buhay. Kung paano ipinakilala ni San Juan, ni Apostol Juan, si Kristo bilang Diyos na tagapagligtas. Babasahin ko po ang text. Sabi po sa Juan chapter 1 verse 1 hanggang 12 po tayo. Ito po ang sinasabi. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sabi po diyan, sa pasimula ay naroon ang salita at kasama ng Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya sa pamamagitan niya. Hindi siya ang ilaw, subalit naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ito ang tunay na ilaw. Dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutang ito na nilikha sa pamamagitan niya. Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang bayan. Subalit, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Mga kapatid, sa pagpapakilala po ni Apostol Juan kay Kristo, pinagtitibay po at bibigyang diin na si Kristo ang siyang darating na tagapagligtas. At ang sabi po diyan, upang sabi daw diyan, upang ang lahat ay sumampalataya sa pamamagitan niya. Sabi diyan, kailangan po nating manampalataya. Bakit po? Sabi po ng verse 12, subalit ang lahat ng sumampalataya at tumanggap sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Mga kapatid, hindi mahirap gawin ang inaalok po ng ating Diyos. Manampalataya po tayo sa Kanya, maniwala, sumunod, magpasakop. Ganito pala tayo. Ito pala yung pagkakataon natin. Sabi doon sa kanta, ito na ang panahon. Ikaw, kapatid, panahon na para kilalanin mo. Kilalanin natin ang Panginoong Hesus. Kasi ang sabi diyan, ang lahat ng sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Ibig sabihin, tayo po ay, kapag tayo nanampalataya sa ating Panginoong Kristo, nagkaroon po tayo ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Dahil po tayo ay naging anak ng Diyos, tinanggap natin, sumampalataya tayo, naging tagapagmana rin po tayo. Dahil sa minana natin sa ating Panginoong, pinaubaya natin ang ating buhay. Mga kapatid, hindi mahirap gawin, magpailalim, magpasakop sa ating Diyos. Hahayaan lang natin na babaguhin tayo nito dahil sa ating pananampalataya at pagsunod sa Kanya. At kung tayo ay nananampalataya, nagkakaroon po ito ng bunga na kailangan makita sa atin. Bakit po? Ang sinasabi po ng Roma, sabi nga po sa Roma chapter 8 verse 15, ang sabi doon, sapagkat
hindi espiritu ng pagkaalipin. Ang totoo po, tayong lahat sa panahong ito ay marami po tayong nararanasan. Hindi lamang po dahil doon sa COVID-19 na natatakot tayo na mahawaan tayo ng sakit na ito o tayo ay tamaan nito. Hindi lamang po doon. Maging po ang ating buhay, marami pong nawala sa ating pang-araw-araw na ginagawa sa ating buhay. Karamihan nawala ng trabaho. Hindi makalabas, hindi makapagtrabaho, nawala ng hanap buhay. At hindi natin alam kung saan natin kukunin ito, saan manggagaling ang mga ito. Marami rin pong nagbo-volunteer para magbigay, magpaabot ng tulong mula sa nasyonal. Pero hanggang kailan po ba ito? Ang epekto po nito ay hindi lamang po sa ganito kababaw, kundi ang epekto nito ngayon hindi pa natin masyadong nararamdaman, pero pagkatapos po nito malalim po ang epekto nito, hindi lamang po sa ating bansa kundi sa buong mundo po. Nawa ang bawat isa sa atin, ito ay panawagan ng Diyos sa bawat isa na tayo ay lumapit. Nais ng Diyos na makita na nagtutulungan ang lahat ng tao, nagkakaisa, hindi nagkakawatak-watak. Nais ng Diyos, lahat tayo ay magpasalamat, magpasakop sa Kanya. Bakit? Tayong mga tagapagmana o tinawag na anak ng Diyos, nagkaroon tayo ng karapatan, naging tagapagmana tayo, at mayroon mga regalo sa atin ng Diyos. Sabi nga doon, sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap upang kayo'y mamuhay sa takot. Sa panahon ngayon, marami tayong bagay na kinakatakutan. Una, pagkagutom. Pangalawa, kung saan manggagaling yung mga resources na yon. O natatakot pa tayo kung tayo ay mahawaan. Subalit sabi dyan, sa halip ang inyong tinanggap ay ang espiritu ng pagkupkup upang kayo gawing mga anak ng Diyos. Pagkupkup. Mapalad po tayo mga kapatid. Naging mga anak tayo ng Diyos dahil mahal tayo ng ating Diyos. Kaya naman sa pananampalataya natin, hinayaan natin na makagalaw ang Diyos sa buhay natin. Baguhin tayo nito. At mga kapatid, sa pananampalataya, mga kamag-anak ko, mga kaibigan ko, lahat tayo ay may karapatan tawaging anak ng Diyos. Lumapit tayo sa ating Diyos. Sapagkat ang mga lumalapit sa Diyos, nagkakaroon ng karapatan maging tagapagmana. Huwag tayong matakot sa mga nangyayari sa kapaligiran natin. Kung ang naghahari sa buhay natin, kung ano man mga espiritu ang naghahari sa atin ngayon, espiritu ng pagkatakot, espiritu ng pagkagutom, espiritu ng kung ano-anong bagay, yung pag-aalala, pagkatakot, hindi dapat yan. Kasi dapat bilang mga Kristiyano, mga anak ng Diyos at tagapagmana ng Diyos, ang nagiging bunga dapat natin sa atin, ang nakikita, nagiging bunga. Sabi po doon sa Galatia chapter 5 verse 22 hanggang 23, ang una doon ay love, pag-ibig. Yun ang dapat na maghari sa atin, hindi yung takot. Pag tayo ang naghahari sa atin ng pag-ibig, sama-sama po yan, nagkakaisa po yan, walang tatalo po sa nagkakaisa. Sapagkat sabi nga, sa pagtutulungan, walang imposible. Yan ang dapat maging bunga at maghari sa atin. Yan ang nakalulugod sa Diyos. At hindi ang mga ibinibigay ng sanlibutan ito. Ang binibigay ng sanlibutan ito ay espiritu ng takot, espiritu ng pag-aalala, espiritu ng kahirapan. Maraming pwedeng mangyari kapag ito ang lagi nating iisipin. Mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, tayo po ay may karapatan sa lahat. Binigay sa atin, binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Malaya tayong makalapit sa Kanya. At walang anumang uri ng espiritong ito ang pwedeng makatalo sa atin. Pero minsan po ganito ang nangyayari. Bakit nararanasan ng ibang mga kapatid
na mangyari sa atin na tayo ay mahirapan? Bakit tayo nakakaranas ng mga pagsubok? Bakit po kaya? Si Apostol Pedro po, ganito po ang sinabi niya sa unang Pedro chapter 1 verse 7. Ang ginto man daw ay nasisira. Ang ginto man daw ay nasisira at pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay, gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mas malaga kaysa ginto. Ang ginto kailangan padaanin sa apoy para maging puro, maging dalisay. Kung tayo man nakakaranas ng mga pagsubok, ito'y pinahintulutan ng Diyos na mangyari sa atin. Subalit, kapatid, hindi ito dahilan na nakaranas tayo ng mga pagsubok para tayo'y panghinaan. Kundi, nais lang ng Diyos na subukin kung tayo ay tapat. Sa halip, huwag tayong mawalan ng pag-asa, kundi mas lalo tayong lumapit sa Diyos. Yan ang mga nais ng Diyos at nakalulugod sa Kanya. Ang tayo ay lumapit sa Kanya. Mga nangyayari ngayon, ang mga nangyayari ngayon ay at mga mangyayari pa ay naisulat na sa banal na kasulatan. Mga babala. Kaya dapat mga kapatid, sa lahat ng pagkakataon tayo'y maging handa sa lahat ng oras. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa mga oras na ito. Bakit? Mas mapalad tayo mga kapatid dahil hindi tayo nahawaan, hindi tayo na nakaranas ng katulad ng mga naranasan ng iba. Sa kasalukuyang panahon ito, nakakaranas tayo ng matinding krisis. Pero ang pinag-uusapan dito, hindi lang ito tungkol sa krisis na itong nararanasan natin ngayon. Hindi lamang tungkol sa sakit na nakakamatay, kundi sa lahat ng aspeto ng ating buhay na inaagaw pilit sa atin ng mundong ito. Ang kabuhayan natin, hindi tayo makapagtrabaho, hindi natin alam kung saan tayo kukuha ng mga pang-araw-araw natin. Nalimitahan ang mga paglabas natin. Mga dating ginagawa natin, hindi natin magawa. Ganito kalaki ang pinsala nito sa atin. Marami na ang namamatay, nawala ng trabaho. Pati mga estudyante, mga mag-aaral na pilitan ipatigil ng ating gobyerno dahil sa sakit na ito na kumakalat sa virus na ito. Maging ang mga gawain natin sa pang-araw-araw o maging sa mga gawain natin sa mga church, sa local church, ang pananambahan ay pansamantalang natigil. Kaya mga kapatid, ganito ang ginagawa natin through live streaming. Nagkakasama-sama pa po tayo. Ano pa kaya kung pati hanggang sa ganito ay hindi natin magawa? Subalit, naniniwala ako na ang lahat ng ito ay pansamantala lamang na mangyayari sa atin. Ito pa ang mas nakakalungkot nito. Matapos man ang quarantine na ito ng itong buwan man na ito, mararamdaman natin kung gaano kabigat ang epekto nito sa atin, higit lalo na sa mga mahihirap na tulad natin. Unang-una, marami tayong mga bayarin, mga bills, mga rent sa bahay, expenses, tapos magpapasukan na naman uli mga kapatid. Marami. Sa ngayon, hindi pa natin masyado itong nararamdaman. Ang lalim nito na ating mararanasan. Kaya maging ready rin po tayo sa pwede pang mga mangyari. Wala tayong ibang panghahawakan kundi ang mga pangako lang ng Diyos na siya ang magpo-provide sa lahat ng bagay. Kapatid, mga kapatid ko, ito ang isang bagay na pinanghahawakan ko. Ang sabi ng Mateo chapter 6 verse 24 hanggang 34, akin pong babasahin. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin, upang kayo ay mabuhay, o kaya tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't
ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit. Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila nagtatanim ni umaaniman o kaya'y nagtitipon sa kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? Babalisa tungkol sa pananamit. Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak. Sa parang, hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa kanyang karangyaan ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Kung dinadamitan ng Diyos ang damo sa parang, nabuhay ngayon ay kinabukasan ay igagatong sa kalan. Kayo pa kaya kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya. Kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo ay kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hintil ang nababala tungkol sa mga bagay na ito? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga ito. Mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, huwag tayong mabalisa. Na mas higit, sabi diyan, mas higit ang buhay ng tao kaysa sa pagkain. Maraming salamat po. Sa gabi pong ito, mga kapatid, batid kong lahat tayo nakakaranas nito. Subalit ito lang ang paalala ng Biblia, na wala tayong ibang pwedeng panghawakan. Ang sabi, huwag tayong mabalisa. Panghawakan natin, sumampalataya tayo, maniwala tayo na ang Diyos ay may gagawin sa atin. Maraming salamat po. At muli, samahan niyo po kami sa isa pang awitin na ito. Isa pong awitin na napakaganda. Ito na ang panahon. Wala tayong ibang matatagpuan na siyang makapagliligtas, makapagbibigay ng lahat nating pangangailangan, kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. Maraming salamat po. Pakinggan po natin ang awiting ito. Pag-asa, ang kalungkutang nadarama, may lunas pa. Liwanag ay sisikatin sa buhay mo. Kaginhawaan ay iyong matatamo. Yung Tugat de Glory, ini dito. Tugat de Glory. Jesus mo Hanap niyo sa lang YouTube. ito matatagpuan. Magkiprint ako sa dito. Dahil kay Jesus mo lang ito mararamdaman. Pagtapos mo, Kay Jesus lamang mayroong kalunasan. Tapos, bigyan kayo ng Lumapit ka, personal. lumapit ka. Sa Kanya mo lang ilaga ang iyong kaliguan. Sa Kanya mo lang ilaga ang puso mong nagdadamdam. Kahit gaano kabigat, kaya niyang lunasan. Sa Kanya mo lang
lunasan, sa Kanya mo lang ito matatagpuan. Tanging kay Jesus mo lang ito matatagpuan. Tanging kay Jesus mo lang ito mararamdaman. Tanging kay Jesus lamang mayroong kalunasan. Lumapit ka, sa Kanya mo lang ilagak ang iyong kabiguan. Sa Kanya mo lang ilagak ang puso mong nagdaramdam. Kahit gaanong kabigat, kaya niyang lunasan. Sa Kanya mo lang ito matatagpuan. Sa Kanya mo lang ito matatagpuan. Sa Kanya mo lang ito Ayan po mga kapatid, napakaganda pong awitin. Sabi po ng awitin, sa Kanya lang natin matatagpuan lahat, kalunasan, pag-asa sa walang iba kundi ang ating Panginoon Hesus lamang ang kailangan nating hanapin, lapitan, sapagkat siya ang ating pag-asa. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa paggabay ng banal na Espiritu, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, at pinapasalamatan sa mga kamanghamang-hamong gawa. Salamat po sa pag-iingat mo sa amin, sa mga taong ginamit mo upang mapunuan ang mga pang-araw-araw namin na pangangailangan. Batid po ninyo kung ano ang aming kalalagayan sa ngayon. Nasa gitna kami ng isang matinding krisis. Habag po ninyo ang aming dalangin, Ama. Nawa o Diyos, paiksiin nyo na ang aming nararanasang kahirapan sa mga tinamaan ng virus, mga namatayan. Dalangin namin sa iyo, Ama, paghilumin mo ang kanilang puso, bigyan ng kapayapaan, hipuin mo sila, O God, hindi lamang dito sa aming bansa, kundi sa lahat ng bansa na dumanas ng krisis na ito. Kahabagan mo po kami, O Diyos, sa aming bayan ng Imos. Dalangin namin, Ama, na patuloy po ninyong gabayan ang aming mga lider, mga opisyal ng aming syudad, ng lungsod na ito. Pagpalain mo sila ng lakas, Ama, proteksyon, karunungan upang magawa nila ang kanilang mga responsibilidad sa aming bayan ng may pagkakaisa, pantay-pantay at pagmamahalan, sapagkat iyan ang kinalulugdan mo, Ama. Sa mga frontliner, dalangin namin, Ama, mga doktor, nurse, army, PNP, barangay official at mga barangay pulis. Katatagan, proteksyon ang patuloy naming dalangin sa iyo, Ama. Salamat po. Nawa ang lahat ng ito, Ama, ay amin pong ipinagkakatiwala sa inyo. Mangyari nawa, Panginoon, anuman ang iyong kalooban. Nagpapasalamat kami sa mga oras na ito. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. At maraming salamat po sa lahat po ng nakiisa, nanood po sa live na ito po sa pananalangin. God bless you po sa inyong lahat. Mapagpalang gabi.